Philippine cinema. Let us welcome producer Ted Joshua Javines. Laban daw. Laban, Ted? Laban! Yes! This powerful story brings together a remarkable ensemble cast of our newfound sisters. Let us all welcome, of course, some of the castmates as well. In this remarkable film, we have Miggy Jimenez. Ladies and gentlemen, also joining us this evening is Miss Carmi Martin, the beautiful. And of course, ang ating mga midnight girls, si Paris, Miss Sanya Lopez! The best! Our midnight girl, Saki, Miss Jane Oineza! And of course, our midnight girl, Vicky, played by Miss Jody Santa Maria. Congratulations, first and foremost. Grabe, palakpakan naman po natin sila. Napakagandang pelikula. Umpisahan pa po natin ang ating Q&A. Ibabato ko na po kay Direk Irene. Agad-agad. Ayan na yung mga mic. Oo. At po, sana nagustuhan ninyo yung pelikula. Yun. Sobrang ganda, Direk Irene. Ikwento mo naman paano to nabuo. Paano mo naisip gawin ito? Ano pa to 25, 24, 2020. Parang early 2024 nung nagpunta sila Direk Bobot kasi at Tita Malu ask Cornerstone sa management ko kung kaya kung pwede akong mag-isip ng konsepto for mga entertainers sa Nagoya, Japan kasi Direk Bobot nanggaling doon and have spoken to yung mga entertainers doon, so parang interesting yung buhay nila. And then dinala kami doon ni Direk Bobot at Tita Malu sa Nagoya. May kasama akong writer si Direk Rod Marmol. Tapos kami yung parang yon, kausap namin yung mga girls, ganyan. And then after that research, kami ni Rod na isip ng what could possibly be a story for yung lives ng mga entertainers doon. So from there, yun, it took parang 1 whole year din to write. So matagal siya na proseso. Like, lagi ko namang ginagawa. Ilang taon siyang nabubuo. Tapos, yun, then we finally develop a concept na na-approve ng mga producers. So yun, sila Ted yung salamat, kinusig. Thank you, Ted. Passing it on to you. Bakit na-entice ka na pumasok sa pag-produce ng pelikula? Lalo na syempre, fresh na fresh po si Ted. 24 years old, o diba? 22? I'm 22 years old. Wow! 22! Oo! At talagang sumugal ka sa napakagandang kwentong ito. Pakikwento. So, yun nga po, as a business management graduate, I've always been fascinated about film. And yun nga, I wanted to use my background and apply to the industry. When I got in touch with Direk, alam na namin na we wanted to produce something different, which is Midnight Girls. What about the story did really capture your attention? So, we wanted to produce Midnight Girls kasi we wanted to explore the narratives nga on OFWs. And it is, at its core, a tribute to mothers, to sisters, and to friends who trade their identities nga and miss out on life's milestones to provide for the loved ones they have back at home. Yun. Ano sila? Very eager sila na Nakakatuwa. kasi pang OFW, di ba? Correct. Tapos sila rin very parang relate, di ba? Marami tayong kakilalang ganun eh. Anybody na Pinoy ay may kamag-anak, kakilala, kaibigan na OFW. Direk inisip ko nga, nagulat ako, business management, Yes. di ba? We would think film graduate, but wow, congratulations. Thank you for, bringing in the business here for everybody. And of course, napakagaling ng cast natin, Direk. So,
tatanungin ko lang yung cast, especially the ladies, what for you, when you read the story, what made this the perfect timing to tell the story to the audience? When it was first pitched to me, I actually, pitch pa lang. Sabi ko, kakaiba. It's something that I've never done before. And so, we spent parang 3 nights sa isang umise kung saan kami nagtatrabaho. Walang nakakaalam sa mga Japanese clients na pumunta doon kung sino kami or kung bakit kami nandun. Ang alam lang nila, mga bago kaming salta na babae. So, kailangan naming mag-show up, kung saan kailangan namin pumila at pipili yung hapon kung sino sa amin ang gusto niyang maka-table. May part din doon na i-entertain mo talaga sila. Kaya lang ang thick lang talaga ng language barrier. Pero hindi naman kami pinabayaan ng mga mama namin doon. In-assist talaga nila kami. And then, bukod doon, kung ano yung ipapagawa nila, kung sinabi nilang kumanta ka, kakanta ka. Kung papasayawin ka nila, sumayaw ka. And then there was one night also as part of our immersion, nagkaroon kami ng parang mini show na merong center stage doon wherein the 4 of us had to perform. And then doon naman na-experience na yung mga chopsticks, sinisingit nila. Kasi yun yung parang tip, lapad yung Tapos, ayun, dahil doon sa immersion namin, nagpapasalamat din ako doon dahil 1 month akong hindi gumastos para may pambili ako ng mga kape, ganyan. So, kumita din ako sa Japan. Wow! Bongga. So, may sideline pala yung immersion direct. Oo. How about for you, Jane? Ba't hindi ako sinali doon? Oo, good. Miss Carmi, please Ba't add hindi ako on. sinama doon sa gabing Ay, yun? yung sa immersion wala si Miss Carmi. Wala, kasi Oo. dapat ako yung Mama Sang, diba? Si Mama Chari. Ay, yung immersion. Siyempre, una, meron akong sariling idea ni research. Kasi doon sa line, di ba parang parating bumabalik siya na, dancer ako noon, ganito, ganyan. So, talagang nag-research ako ng look, everything. Nag-prepare ako until nagpunta nga si Direk Irene and the stylist sa bahay. May mga pinili sila. Sabi ko, bakit parang modern na? Yung pala yung may real na mamasari sa Japan. And talagang naka-Gucci, naka-Louis Vuitton. So, hindi na pala yung ina-imagine kong makaluma yung itsura ng mamasang. Hindi na pala ganon. So, yun. So, yung lahat ng research ko, tinapon ko. But, I actually enjoyed doing the role. Nakakatawa rin yung binigay sa aking mga lines, di ba? At saka nakikita ko nga na natatawa rin sila sa akin. And parang na-empower mo yung mga kababaihan na iyong hinahawakan doon sa bar. Oh, yes. Kailangan ko silang parating pagsabihan from my past. Dapat, dati akong beauty queen. Tsaka dancer, ganyan-ganyan. Di ba pinasa ko sa iyo? Hindi, sa kanya pala, kay Paris. Ayan. And of course, the next question is from Lionheart, and it's for Jane. The film touches on the lives of Filipinas working abroad. What realities did you discover or better understand through this project? Thank you for that wonderful question. Bakit naman ganon? Sa'yo binigay for Jane. Hindi, realities, yun naman talaga yun eh. Unang-una nakilala, na-meet namin sila, nakasama namin sila, nakita namin yung daily life nila doon, ano ba yung mga routine nila, paano ba sila nagso-survive, anong mga ginagawa nila to pass the time, or how do they prepare for work. So, yun yung reality ng everyday life nila, yun ang na-discover ko doon. And yung contrast din, I think, nung pag nasa Omisi ka, ang ingay-ingay, ang daming sounds, ang daming music, may drinks, ganyan, daming chikahan. Tapos pag uuwi ka na dun sa accommodation, yung biglang ang tahimik. Tapos mararamdaman mo na lang na, ito, ganito yung nafe-feel niya siguro times 10, times 20, kasi they're there longer.
And they're doing it for a lot of reasons. Their families na nasa Pilipinas pa, or for themselves, yung mga gusto nilang ma-achieve in life. So, nakaka-proud, kaya nga sabi ko yung responsibility na kami yung magkukwento nun, and nasa amin yung responsibility, yung voice nila nasa amin. So, yun lang. And I thank you. Yeah, very well said. And actually, yung ito na talaga from pelikulit, ito na, at para sa inyo lahat to. So maybe Jane, you wanna start off dahil gusto niya tanungin, ano raw yung pinaka nahirapan kang i-shoot? Nahirapan. Siguro yung mga sige, ano ko na lang kay Saki na lang. Kasi ang dami ko ring group na gusto ko sabihin, pero yung part na kinikilala na ni Saki yung sarili niya and yung journey niya na yon. Siguro kasi gusto ko siyang mabigyan ng justice and gusto ko tama yung pagkakagawa and malinaw and maintindihan. Yun lang. Kasi again, I wanna represent it properly then. Thank you, Sonia. Parang nakita niyo na po kanina yung Nihongo talaga siya. Yun talaga. Yung pinaka-challenge sa akin. Pero nagbigay sa akin ng result yung reaction ng mga taong nakapaligid din ng nanonood na yun eh. Yung nagre-react yung mga Hapon, tsaka yung mga babaeng, mga Pinay doon na, ay, so. Ibig sabihin, tama siya. Tama yun. So, yung nagre-react sila, ibig sabihin, tama yung ginagawa ko. And syempre, isa sa mga actually, mahirap siya gawin kasi isang take lang. Yung sinaming apat na isang dire-diretso, yung medyo mabigat, medyo bandang dulo, yun naman yung sa amin na since parang naghahalo yung kailangan. Pero nung time na sinushoot namin yung one take na yun, hindi namin nararamdaman yung one take lang to one take, yung pressure na yun. Mas yung kailangan naming maramdaman yung kailangan maramdaman dun sa pinaka-eksena. May iconic line ka na nga dun eh. Yes, yun nga po. I'm the best puta in town. Love it! Thank you. Ano bang pinaka-challenging for Vicky? It's not actually a particular scene. Kasi parang, meron nga bang madaling eksenang i-shoot. But then, kung paano mo siya gagawin or ipapakita na kung paano yung sa tamang paraan. For example, she's the type kasi na siya yung parang ate ng group eh. Siya yung mama-mama ng grupo. Mama-mama. So, she had to be strong even in moments na she really wants to, alam mo yun, to break down or even parang deep inside, she's breaking apart. Diba? And then yung pagod. Diba? Yung pagod ka and yet kailangan mong ipakita na matatag ka pa rin, na you have to endure everything. Because you know, maraming buhay ang nakadepende sa'yo. Meron kang mga kasamahan who look up to you, na ikaw rin yung nagiging source of strength nila. So I think for me, yun yung challenging for me, my character as Vicky. If there's a particular scene na nahirapan ako, yun nga yung dance. Yun talaga. And I guess yung confrontation naming apat. Kasi parang yun yung culmination ng ano ba talaga yung nararamdaman ng bawat isa tungkol sa trabaho na ginagawa nila. Grabe. Thank you so much for that. And just to close this for Direk Irene, Sid and Aya was also set in Japan. So what made you set one of your beautiful films in Japan? Dahil doon sa mga babae, yung mga nakilala namin doon nung first namin pumunta, nung wala pa talaga kaming idea, tapos parang pwede naman kaming lumipat na ibang location, pero we wanted to be truthful dun sa mga nakilala namin, kasama namin sila sa cast. Kaya ako rin nga, sa original script ko, wala yung mga interviews, tapos nilagay ko talaga siya for, nung iniisip ko siya, isasama ko ba talaga tong interviews o hindi. But I felt na, ayun, magkaroon din ng, mula sa boses talaga nila, sarili nila, yung kwento. So, ayun.
Kaya, Japan tayo. Pwede pang isa. Why Yes, not? yes. Oo, marami pang ano. Pero ito pala, before we wrap this up, at bago tayo magpa-raffle, thank you, may pa-raffle dahil talaga namang natuwa ang lahat sa laban o bawi. Yun din ang ating pag-game. Oo, yes. Oo, mabilis lang to. Mamimili lang kayo kung lalaban kayo o babawi kayo dito. Ayan. Inaya ka raw ng date pero KKB. Laban o bawi? Sabay... KKB, lalaban ka pa rin? Ha? Wait. Paglaban, ibig sabihin push pa rin. Oo, pwede kayo sabay-sabay sumagot. Tapos explain nyo na lang. Hindi nag-isip. Oo nga, lalaban ka pa rin, Oo Jane? naman, kasi kung kaya ko mag-give, ako mag-give. Kung kaya niya mag-give, Ay, siya wow. naman, di ba? Oo, pwede kayo daw mag-L at bawi. Ayan. So, yun yung explanation. Yung iba parang ayaw eh, bawi. Bawi din kami. Parang lahat kami nagtaka, bakit ka lalaban? Wala ba? Hindi, Ay, depende. laban? Kung first date, siguro kung sino nag-aya, di ba? Oo. Ito na nga, o yan. Kapag first date, di ba sino nag-aya? Siya yung magbabayad. Pero kung nagde-date naman na talaga kayo, kung sino yung ako muna this time, o siya naman next, siya naman yung bigayan, give and take. Kasi it takes two to tango. Okay, thank you, bye. Oh, o Direk Irene. Ang galante raw pala ni Direk. Kaya ko namang magbayad for myself. Yeah, pero... Okay naman yun. May kukunin din naman ako sa kanya. Pagsapit ng Midnight Girls. Midnight Girls, May 13 po. Yes! Second chances sa cheaters. Laban o bawi? Collective yan. Disney princess treatment pero situationship. Laban o bawi? Pero Disney princess. Sanay ah. Dapat gwapo yung ano. Dapat gwapo Si kung Genji sino. daw. Oo. Type na type ni Natalie kanina Oo, pa. si Genji. Okay naman. Ganun yung mga itsurahan, okay. Basta Disney Sabi, princess yung treatment. pagpasok nila, pogi nito ah. Kaya ito nakas. Basta Disney princess, okay lang ang situationship. Maging malayo sa pamilya for work, laban o bawi? Hirap. Parang yun yung mahirap na tanong. Tayo nandito na eh, laban na. Oh! Kasi naman sa Bate Ops. Honest. Oo. Tama naman. Oo. Same kayo ng crush ni BFF. Magpaparaya ka ba? Laban o bawi? Same pros. Actually, ako nagbawi ako eh. Mas binibigay ko na lang sa best friend. Ay. Kaysa mag-away pa. Correct. Madami kasi nakapila. Yes! Ganun talaga pag confident. I love it. At eto naman, watching alone at the cinema. Laban o bawi? Laban! Watching with friends at the cinema. Mas laban. Super laban! And last but not the least, Japan solo trip! Laban! Super duper mega over laban! Oo. Yes. Auspicious travels. Yes. Yeah. And yan. And thank you so much. Palakpakan naman natin ang cast, director at producer ng Midnight Girls. Maghahandog lang tayo syempre ng pabulaklak sa kanila bago nila ihanda ang raffle. Obviously din. Dapat pala direct si Ate Aubrey, kinuha mo eh. Oo. Ayan, laban din siya eh. Mag-Japan na siya bukas sakto. Flowers from florists. As in flawless, florist. Maraming salamat po sa mga pabulaklak. Ayan, bigyan natin kayo isa pa pong photo opportunity para sa ating mga press. Ayan, dito lang po, center. Compress lang po tayo para sa camera.
na ba? Ready na ba ang lahat sa raffle? Yeah! Direct kayo daw mamimili. Kayo, para daw fair. 5 po pipiliin natin. 4 na minor prizes, isang major prize. Yung major po, cellphone. Yan! May pa cellphone. Ayan na para ano para fair. Si Direct ay... Ayan na. Ayan, namimili na po tayo. Unang mananalo ay si... L4. Yung nakaupo pala sa L, baka magagawa kami ng upuan direct. L4. Letra. L. Upuan ng iba. Pag wala dito. Announce, sino nasa L4? Nandiyan po ba kayo? Ayan. Yung mga mananalo po sa raffle, pwedeng i-claim sa harap ang inyong mga prizes. So first is L4. Ang susunod natin ay, punta natin. Ayan. Ayan, nandyan po siya. Oh, next. Ano ka ba? F2. Ano? 3. Mar. Ay, B7! Ay! Ikaw agad! Kilig na kilig. I love it. Congrats! sana mabunod si Justin. Ay, naku, hindi ko na inaano yung Mars. Alam mo na. Hindi ko na Si Miss Carmi. Mabubunod ka daw, pero sakto siya. And the winner is ng House and Lot. Wow. B4! Bingo! Parang cellphone yung pinalulunod. Sasaya. Sana manalo si Pelikule. Tanong mo muna kung ano. Galing to sa, of course, sponsor ni Miss Sanya, ang Nubia Philippines. Saan ka galing cellphone? May Pelikule ko. Oh, saan si Pelikule? Ay, sakto! Jaden, J2. Wali, andyan, ano? J2. Tinga mo talaga. Wala, isa pa. Ayun, yun. Akala ko di. I'm sorry, I'm bad. Oh, CBO channel, congratulations. Ito na po ang final. Tama ba? Yan ang grand prize! F3. F ba tayo? F2 ka. F3. G2. F2 yan. F3. G2. The winner is... And the winner is... F2. F10! Oh my God! Oh my God, Jill! Ikaw ay nanalo ng cellphone. Nubia V80 Max. Thank you, Nubia. Kaya pala siya nawalan ng ano, earphone. Napakaganda naman ng cellphone. Congratulations! Mag-picture lang po ang ating mga nanalo with, of course, the cast, director, and producer. O, Von, mag-picture ka na doon. Hindi yung ayan na. Wala pa po tayo ng isang winner. Yung ating po. Kasi si James bigyan ng Nandiyan na po, kompleto na po tayo. Smile for the camera. Yay! Ayan. Congrats.
Congratulations at maraming salamat po sa lahat ng sumama sa ating advanced screening ng Midnight Girls. No spoilers po please para sa mga nakanood, pero please do use the hashtag para lang sa mga reaction ninyo, early emotions ninyo nang mapanood yung pelikula sa hashtag Midnight Girls. May 13 po ito in Philippine Cinemas, pero suportahan pa rin po natin sa Far East Festival. At syempre, guys, napaka-importante po no, na to keep the conversation going dito sa pelikula ng Midnight Girls. Ayan, palakpakan naman natin ang Midnight Girls! Bravo! Congratulations! Maraming salamat sa pagsama ngayong gabi. Ako po si MJ Marfori. God bless everyone!